Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Psalms. Sa Psalms 46, verse 1 up to verse 3. Pakishare na lamang din po sa mga kasama natin na bagong members para kanilang nababasa sa salita ng Diyos. So Psalms 46 verse 1 up to verse 3, babasahin ko po ng malakas. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Sabi po rito, God is our refuge and His strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Dahil kami ay ngayong gabi ay sasamba na naman sa iyo, Panginoon, sa espiritu at katotohanan. Salamat, Lord, dahil may ganitong pagtitipon na kung saan pinalalakas ang aming pong pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa pakikinig po namin ng iyong salita sa gabing ito, tulungan mo kami na palakasin mo ang aming pong pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Ganon din ako, Panginoon, na magpapahayag ng iyong salita sa gabing ito, puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu upang masabi ko po kung ano yung mga dapat kong sabihin ayon sa kalooban mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, bigyan mo ako ng tapang at husay sa aking pong pagtuturo sa gabing ito. At nalayan ko, Panginoon, banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. At nalayan ko, Lord, kung may nakikita kang kasalanan sa aming mga puso, ipagpatawad mo at maging banal ang aming pong pagsamba sa iyo sa gabing ito. At dalayan ko rin po, Panginoon, sa aming pong pananalangin mamaya. Tulungan mo kaming manalangin, Panginoon, ayon sa kalooban mo rin, Panginoon. At dinggin mo ang aming pong mga panalangin, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na may karamdaman. Ikaw ang patuloy na tumulong sa kanila, Panginoon, sa kanilang karamdaman. Ikaw ang humipo, magpagaling sa kanila, Panginoon. Dahil ikaw ang aming pong manggagamot, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri. At dalangin po namin ito sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Mari na po tayong magsiupo. Ako po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Una sa lahat sa Diyos po natin na nagbigay ng pagkakataon mangaral ng salita ng Diyos. At ganoon din po sa ating pong pastor na siyang nagpahiram din ng pulpito upang ako ay makapag-preach sa inyo. At isang pribilehiyo na tayo po ay tumayo sa likod ng pulpito, lalo sa mga kalalakihan. Amen? Dahil tayo po ay mga leaders, tayo po ay nakadesign para magturo, i-lead ang church. Amen? Tayo po ay nakadesign dyan para mag-lead. Kaya isang pribilehiyo as a man na magturo ng salita ng Diyos sa gabing ito. Amen? At inihikayat ko po na ang bawat kalalakihan, mapabago, mapaluma, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? At sa gabing ito, hindi na po ako magpapakatagal. Ang title po ng aking pong mensahe na aking pong inihanda sa gabing ito, na kinuha po natin sa Psalms 46 verse 1 up to verse 3, God is a very present help in trouble. Amen? God is a very present help in trouble. Isa ito sa pinakamagandang pangako na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, na kapag tayo po ay may problema, siya ay handang tumulong sa atin. Amen? Ito yung isa sa pinakamagandang sinabi ng Panginoon o pangako ng Panginoon sa atin, na kapag tayo po ay may problema, personally, di ba po, sa ating pong Christian life, sa ating pong pamilya, o sa ating pong mga kamag-anak o paman, kung saan tayo may problema, diyan po, makita po natin na ang Diyos ay laging present sa ating pong, sa pagtulong sa atin kapag tayo po ay may problema. So, para po sa ating pong introduction, in life, troubles and difficulties are unavoidable. Tama po ba? In life, troubles and difficulties are unavoidable. Maintindihan po natin, maunawaan po natin na sa buhay po natin na ang troubles
and difficulties ay hindi may iwasan. Amen? Amen. Lahat po tayo ay may kanyang-kanyang problema. Kahit yung ating pong bansa ay may problema rin po. Hindi lang po tayo ang may problema. Lahat po tayo nakakaranas ng problema. Ngayon nga po, nakakaranas tayo ng problema sa pagtaas ng gasolina. Tama po? So, may kanya-kanya tayong sakuna. Hindi lang sa personal nating buhay, kundi sa bawat isa may kanya-kanya po tayong problema. At yung bansa din po natin nakakaranas ng problema. Gaya nga po na sinasabi ko, tumaas po yung gasolina dahil nga po sa nangyaring giyera. At may iba't ibang kalamidad o calamities na nararanasan tayo. Una dyan yung natural calamities. Ano tong mga natural calamities? Gaya ng lindol, bagyo, baha, yan po. Landslide, pagputok ng bulkan, yan po yung tinatawag na natural calamities. At meron din pong tinatawag na man-made calamities. Ano po yung man-made calamities? Gaya ng sunog, yan po, gawa po yan ng tao. Ano pa? Yung gera, digmaan. Yan po yung man-made calamities. Yan po yung mga may encounter natin ng mga problema. Amen po. At pinahihintulutan ng Diyos yan, yung mga problema na yan, para matuto tayong tumawag sa Diyos. Para matuto tayong sumandal at magtiwala sa Panginoon. Amen? Pinahihintulutan ng Diyos yung mga problema na yan, para wag tayong makalimot na tumawag sa Diyos. Amen? Lalo ngayon po, prayer meeting po natin. Sana po hindi lang po natin nakasanayan na pumupunta tayo ng prayer meeting na go with the flow lang, baga wala lang. Isipin natin kung ano yung problema natin. Ano yung pinakakailangan natin sa Christian life natin na dapat natin inilalapit natin sa Panginoon. Amen po? Kasi mahirap po na nagpapatuloy tayo, na nagsisimba tayo na hindi natin ini-examine yung ating pong mga sarili sa pangangailangan natin. Lalo sa spiritual po natin na kalagayan. Nakafocus tayo sa mga physical na problema. Amen? Sa pera, pag-aaral, trabaho, etc. Pero lumalapit tayo sa Diyos sa panalangin dahil may higit tayo na may kailangan sa Diyos. Ano yun? Yung sa spiritual po natin na kalagayan. Amen po. Kaya nga po tayo laging umaattend ng prayer meeting. Hindi lang para kung ano yung prayer, masabing nandiyan ka. Amen po. Amen. Sa man-made calamities, isa sa mga example dyan, yung ginawa ni Jonah. Diba si Jonah, nagkaroon siya ng hindi pagsunod sa Panginoon. Yun ay dahil sa kanya. Diba po, sabi nga, diba sa Jonah chapter 1 verse 4, "But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken." Dahil sa atin, kung bakit nakakaranas tayo ng problema, dahil kagagawan din po natin. Kagaya ni Jonah. Amen? Kaya maging tayo, watchful tayo. Maging tayo sa action natin. Kung ano yung desisyon na ginawa natin, baka ito na yung consequence ng desisyon natin na mali. Amen po? May mga ganun eh. Kagaya ni Jonah, siya ay tumakas sa kalooban ng Diyos. Kaya nagpadala ang Diyos. Ang ginawa ng Panginoon, great wind to the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Kaya po, dahilan kung bakit nangyari yan dahil kay Jonah. Tinakbuhan niya ang kalooban ng Diyos. At isa pa si King Solomon. Basahin po natin sa 1 King chapter 11 verse 14. Ito ay mga example lang ng mga man-made calamities na mababasa natin sa salita ng Diyos. "And the Lord stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite. He was of the king's seed in Edom." Yan po, yung si Solomon po ay hindi na sumusunod sa Panginoon ng matapat, nagpadala ang Diyos ng adversary sa kanya.
Dahil, di ba po, kumuha siya ng mga, di ba, babae. Nag-asawa siya ng mahigit 1,000. At, di ba, sumamba siya sa Diyos-Diyosan. Tapos hindi na perfect ang kanyang puso sa pagsunod sa Panginoon, kaya nagpadala ang Panginoon ng adversary. Ilan lang po yan sa mga example na kung saan man-made calamities. Tayo po ba, meron ba tayong mga ginawa sa Christian life po natin na kung saan bakit nangyayari to? Dahil kagagawan din po natin. May naisip na po ba kayo? Meron ba, consider nyo, isipin yung maigi. Nangyari ito sa akin dahil kagagawan ko rin. Merong kinakausap tayo ng salita ng Diyos na wag yan ang gawin mo. Wag yan ang gawin mo, sundin mo yung salita ng Diyos na pinipreach ang pastor po natin. Bakit? Marami sa atin hindi sinusunod yon. Makikita na lang natin sa huli. Yung resulta ng desisyon natin na mali. Kasi bakit preach na dito na wag yan gawin mo? Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Tapos sundin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. By the way, yung pinipreach po ng pastor natin, hindi ay salita ng Diyos, I mean. Hindi naman po niya salita. Diba? Ang salita o yung preaching na sinasalita ng pastor po natin ay galing sa Biblia. Kaya kung yung pinipreach ng pastor po natin, intindihin po natin maigi. Sundin po natin maigi. Sundin po natin. Amen po. Dahil nililigtas lang tayo ng Panginoon. Sa danger. But the Bible reminds us, every person experiences problems, trials, and challenges. Sometimes we feel weak, afraid, and uncertain about what to do. Amen? Every person experiences problems, trials, and challenges. Sometimes we feel weak, afraid, and uncertain about what to do. Yan po tayong mga tao. Nakakaranas tayo ng problema, trials, and challenges. And sometimes we feel weak, afraid, and uncertain about what to do. Kaya po, na-overwhelm tayo ng problema. Kaya hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Kaya nga, ang title ng ating pong mensahe is, God is a very present help in time of trouble. Amen? Kaya kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, sa Diyos tayo lumapit. Amen? Sa Diyos tayo magtiwala. Amen? But the Bible reminds us in the book of Psalms 46 verse 1 that God is our refuge and strength, a very present help in trouble. This means that in every situation, God is always near and ready to help us. Amen po. Itong verse na binasa po natin sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and in strength, a very present help in trouble. This means that in every situation, God is always near and ready to help us. Kaya naman, pangawakan natin yung pangako ng Diyos na kapag tayo po ay may problema o may kinakaharap na mabigat na problema, sa Diyos tayo lumapit. Sa Diyos tayo manalangin. Huwag tayong lumapit sa kung kani-kanino. Gaya nga ng sabi ni Brother Colin, huwag natin in-note. Amen? Huwag po natin ilalagay sa social media yung problema natin. Ang pangit, di ba? Kristiyano tayo, nilalagay natin, pinopost natin sa social media kung ano yung mga na-experience natin na problema. Ang pangit, parang pinapakita natin na wala tayong Diyos. Amen? May Diyos tayo eh. Manalangin tayo sa Panginoon. Amen? Ang pangit, nagpapakita lang ng wala tayong pananampalataya sa Diyos. Amen? Pagpapakita na wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Kahit alam mo na may Diyos, na handa kang tulungan, pero sinishare mo sa ibang tao. Dapat ang una nating nilalapitan o binabahagian ng ating pong problema ang Diyos. He is our safe place and our source of strength when we face the troubles of life. And today we will see how God proves Himself to be a very present help in trouble. Number 1 po natin, God is our refuge. Nakita po natin ang Diyos ang ating pong kanlungan sa oras po ng ating pong problema. Amen po.
Ang Diyos ang ating taguan. Ang Diyos ang ating kublihan. Amen? Amen. The word refuge means a place of safety. Amen? Or protection, where someone can run when there is danger or trouble or difficulty. Dapat ang Diyos ang ating pong tinatakbuhan. Amen? Kasi siya yung ating refuge. Amen? Hindi yung kani-kanino tayo tumatakbo. Example po, diba, pag may mga sakuna, pag may sunog, o pagbaha, bagyo, diba nililikas yung mga biktima at dinadala sila saan? Sa evacuation center. Ganun po. Dinadala tayo ng Diyos saan? Sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya dahil siya ang refuge po natin. Amen po. Letter A po natin, a place of safety. Sa Diyos tayo po ay may safety. Amen po. Kasi yung refuge po, pinapakita po niyan yung safety ng Diyos sa atin. Sabi dyan sa Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it, and it's safe. Yan po yung sinasabi sa Biblia. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it, and it's safe. Po. Kaya tayong mga anak ng Diyos, tumakbo tayo sa Diyos. Amen? Dahil doon may safety. Amen? Gaya nga po na sinasabi ko kanina, kapag may mga sakuna, kaya po, dinadala ang biktima sa ligtas na lugar. Ang ligtas na lugar na kung saan dapat tayo ay pumupunta sa Diyos lamang. Amen po? Kapag may problema tayo, ang Diyos ang dapat nating takbuhan at sandalan. Huwag tayong umasa sa tao. Dahil ang tulong ng tao madalas ay limitado. Amen po. Ano ka lang madidisappoint ka lang. Yung inaasahan mo na tulong, wala. Kasi sumandal ka sa tao . Yung inaasahan mo na tulong sa tao, pag hindi nabigay, galit ka pa. Amen? Magtatampo ka pa. Pero kung sa una pa lang sa Diyos ka na lumapit, hindi ka madidismaya. Po. At alam mong may darating na tulong. May gagamitin ang Diyos na tao o instrumento para tulungan. Kasi sa Diyos ka unang lumapit . Pero kung sa tao ka lang unang lumapit, kaya po, nabibigo ka. Kasi ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao, sumpain, di ba sabi sa Biblia? Sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Kahit sa sarili mo, huwag kang sumandal. Kasi tayong mga tao ay limitado tayo sa magagawa po natin. Pero ang Diyos maraming paraan. Maraming paraan ang Diyos na pwedeng gawin para sa atin. Yung imposible, pwede niyang gawin posible. Diba yung dagat nga, na wala na matatakbuhan yung Israelites, inati niya yung dagat. Kaya po, God will make a way sa mga problema po natin. Kaya, kung ano man yung tumatakbo sa isip mo, kung ano man yung mga kaparaanan sa isip mo, o tumatakbo sa isip mo na kaparaanan, i-avoid mo yan. Amen? Huwag yan ang sandalan mo. Huwag yan ang asahan mo. Asahan mo yung tulong ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil gaya nga po na sinasabi ko, kung hindi pa hintulutan ng Diyos yung iniisip mo, hindi mangyayari. Amen? Dahil sabi nga, commit thy way unto the Lord. Commit thy works unto the Lord. Sa Psalms, basahin natin sa Psalms 37. Sabi dito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sabi, commit thy way unto the Lord. Iasa mo sa Diyos yung mga ginagawa mo sa Kanya. Huwag kang lakad ng lakad. Huwag kayong basta-basta ka lang naglalakad sa kaparaanan mo. Amen? Yung diskarte mo, maaari, sa'yo, practical yan.
pero hindi yan biblical. Amen po. Hindi yan yung gusto ng Diyos eh. Diba? Sa mata ng tao, ano yun? Yung iniikot nila yung bansang Jericho. Diba? Babagsak na kagad yung wall of Jericho. Sa tao-tao, ano ba to? Ang weird. Pero sa Diyos, yun yung sabi niya sundin natin. Amen? At nangyari naman po, bumagsak yung wall of Jericho. Hindi dahil sa kakayanan nila, kundi yun yung sinabi ng Diyos sa kanila na gawin nila. Di ba bumagsak yung wall of Jericho? Dahil yun yung sinabi ng Panginoon. Merong mga sinasabi na ang Diyos sa atin na hindi natin maunawaan. Dahil ang isip ng Diyos ay malayo sa isip ng tao. Ang kaparaanan ng Diyos ay malayo sa kaparaanan ng tao. Your thoughts. Diba sabi sa Biblia? Anong verse nga yun? O sige, buksan natin. Magpaalala sa atin. Isaiah. Baka meron kasi sa atin dito na gumagawa sa sarili niyang paraan. For my thoughts are not your thoughts. Neither your ways my ways, saith the Lord. Malinaw na sinasabi ng Diyos, malayo yung kaisipan mo sa kaisipan ko. Sa kaparaanan mo sa kaparaanan ko. Amen po. Amen. Kaya naman po, huwag tayong umasa sa kakayanan po natin, sa magagawa po natin, sa lakas po natin. Yung pagbubunga, amen, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil mayroong mga nadagdag sa gawain ng Diyos. Hindi dahil sa kakayanan natin, sa galing natin magturo, kundi sa power ng Diyos. Amen? Dahil sa pagkilos ng Diyos kung bakit sila naligtas, kung bakit sila nagpa-member. Dahil yun sa tulong ng Diyos at hindi sa kakayanan natin. Amen po. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkilos niya, sa gawain niya dito. At hindi tayo, di ba? Hindi tayo napupulaan dahil sa walang nababalitaan sa atin na tawag doon, late tayo magbayad ng church rent po natin. Dahil sa pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil nagpapagamit tayo sa Diyos. Hindi tayo napupulaan. Dahil bawat isa sa atin may pagmamahal sa Diyos. May pagmamalasakit sa gawain ng Diyos. Amen po. Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil yun sa power ng Diyos at hindi sa atin. Yan po. Yung trabaho mo, yan ay ginagamit lang ng Diyos para masuplayan niya yung gawain niya. Kaya huwag mong isipin na dahil sa'yo natutustusan ang gawain ng Diyos. Dahil sa'yo na umaandar ang gawain ng Diyos, nagpapatuloy ang gawain ng Diyos. Hindi po. Amen po. Dahil sa Panginoon. Kahit wala ka, kahit wala ako, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Amen po. Dati naman, di ba, 12, apostle lang. Pero, ano makita natin? Dumami sila. Diba? Dahil nagpahayag sila ng salita ng Diyos. Kaya yung pinipreach si Preacher Mark sa atin, last Wednesday, magbigay tayo ng oras. Huwag natin limitahan yung oras natin sa Diyos. Diba po? Limited time. Lack of effort. Kung gusto natin, may marating ang gawain na to. At makita natin ang katagumpayan ng gawain nito sa tulong ng Diyos, magpagamit tayo sa Diyos. Amen po. Magbigay tayo ng effort. Huwag tayong laging busy sa mga sarili natin. Tatandaan mo, Kristiyano ka. Tatandaan mo, Kristiyano ka. Huwag mong kalilimutan yan kahit nasa trabaho ka, kahit nasa school ka. Nagpagamit ka sa Diyos, sa soul winning. Amen? So yun po mga kapatid. Papunta na tayo doon. Kaya naman po, huwag tayong umasa. Asahan natin ang Diyos sa tulong niya sa atin. Pangalawa po, God is our strength. Letter A po natin, strength in weakness. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that in the power of Christ may rest upon me. Sinasabi ni Apostle Paul, di ba nanalangin sa Panginoon, Lord, tanggalin mo yung thorn of flesh sa mata ko.
Po. Pero sa kanyang kahinaan, makita natin, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Ano man yung kalagayan po natin na nagiging hadlang. Di ba? Pero sa mga nagpapagamit sa Diyos, walang hadlang. Amen? Kahit ano ka pa. Po, kahit pipi ka pa. Kahit pilay ka pa. Po, sabi nga ng Panginoon, diba, sa kanyang salita kay Moses, kasi si Moses nangangatwiran siya, Lord, hindi naman ako eloquent eh. Diba? Bulol ako. Pero kung magpapagamit ka sa Diyos, magagamit ka ng Diyos eh. Amen po? Huwag mo ikatwiran yung limitasyon mo sa harapan ng Diyos. Dahil sabi diyan, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Walang mahina sa isang Kristiyano na willing magpagamit sa Diyos. Amen po. Kaya naman po, magpagamit tayo sa Diyos. Ang katotohanan kasi, ang tao likas na mayabang. Ayaw niyang nakikita na siya ay mahina. Diba? Yun ang tao, diba? Mayabang ang tao. Likas sa tao na mayabang na ayaw niyang nakikitang mahina siya. Pero sabi ng Panginoon, sa kahinaan mo, ako ang kalakasan mo. Amen. Yan tayong mga tao. Ang mayabang na tao, hindi yan marunong tumanggap ng kahinaan niya. Paano ka lalakas? Siyempre, tanggapin mo na mahina ka. At hindi mo kaya. Amen po. Ang tanging po nating sasandalan ang Diyos lang. Yung kanyang kakayanan sa atin. Nakakapagturo tayo hindi dahil sa kakayanan po natin, sa kalakasan po natin. Nakakapag-share tayo, nakakapaglakad tayo sa labas kahit mainit dahil sa biyaya ng Diyos. Nakakapagbigay tayo, nakakapagtrabaho tayo at nakakapagbigay tayo sa gawain ng Diyos hindi dahil sa kalakasan po natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin. Amen po. Kaya naman po, wag po nating isipin na dahil sa atin, sa kalakasan natin, kung bakit nagpapatuloy ang gawain ng Diyos. Maraming pwedeng gamitin ang Diyos at hindi lang ikaw. Kaya kung gusto mong magamit ka ng Diyos, amen? Paggamit ka. Huwag kang excuse ng excuse. Huwag kang mag-make ng excuses. Dahil pangit sa isang Kristiyano na nag-make ng excuses kahit may kakayanan siyang gawin ng isang bagay. Amen? Pangit. Ang Diyos nga natin naging willing. Di ba po? Naging willing siya. Tayo, hindi tayo magiging willing magsakripisyo sa gawain ng Diyos. Sa Panginoon na siyang nagsakripisyo din naman sa kaligtasan natin. Hindi po pwede yun mga kapatid kasi nagsakripisyo ang Diyos sa atin. Dapat magbigay din tayo ng sakripisyo sa Kanya. Amen po? Kaya naman mga kapatid, strength in weakness. Ang Diyos ang kalakasan natin sa kahinaan po natin. Kaya, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa gawain ng Diyos yan ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos sa atin. Amen. Nasabi ko na ba yung letter? Yan. Strength in weakness. Letter B po natin. Strength to endure trials. Basahin po natin sa Philippians. Chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Makita po natin, nagagawa natin, ito po yung sinasabi ko kanina, I can do all things through Christ. Nagagawa natin lahat ng bagay dahil sa Panginoon, which strengtheneth us. Nagbibigay sa atin ng lakas. Endure, strength to endure trials. Alam niyo po, kung usapang tao-tao lang, marami na sa atin dito ang sumuko na. Ang tumalikod na sa pagsunod sa Panginoon. Pero dahil sa Panginoon na tayo ay nagpapatuloy. Amen. Amen. Dahil wala naman tayong matatakbuhan eh. Wala naman tayong, matatakbuhan, masasandalan ng problema natin. Kahit yung mga unsaved sa labas, may problema din. Pero ang kaibahan lang sa atin, kaibahan lang natin sa kanila, tayo ay may Diyos. Amen po. Sila, wala silang Diyos. Kaya natin nagagawa lahat ng mga bagay dahil sa Panginoon. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kalakasan na binibigay niya sa atin.
Amen? Mga bata pa tayo dito, mukha tayong mga bata. Sabi sa atin, mga ilang taon na ba kayo? Di ba? Sabi nila, mga teenager lang tayo dito, teenagers. Pero kung tatanungin nila yung edad natin dito, pero kung titignan niyo po yung difference ng itsura ng mga unsaved, mukha silang di ba? Di po ako nanlalait. Huwag niyo po ako mamalian. Pero kung makikita niyo po sila, iba na yung itsura nila. Kaysa yung tayo mga anak ng Diyos na naglilingkod na masaya. Amen? Right. Masaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya tignan mo yung itsura natin. Mukha tayong baby face. Amen? At yun yung benefit. Tama po. Dahil mayroon tayong kasiyahan na dulot ni Kristo. Na dulot ng Panginoon kung bakit nagagawa nating ngumiti sa kabila na may problema tayo, may kahirapan tayo. Nagagawa natin magpatuloy sa buhay dahil sa Panginoon. Nagagawa nating tumawa, ngumiti na kahit mabigat ang ating sitwasyon, may karamdaman tayo dahil may pag-asa tayo sa Panginoon. Amen po. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong Diyos. At naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. At nilagay pa niya tayo sa gawain ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kaya wag po natin sayangin yung buhay po natin. Yung panahon po natin sa ibang mga bagay, ibigay po natin yung lakas po natin sa Panginoon. Amen? Fear thou not. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, Fear thou not, for I am with thee. Tingnan mo yung pangako ng Diyos, for I am with thee. Kasama mo ang Diyos. Amen? Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Maganda yung pangako ng Diyos sa atin. Nakakalakas siya ng alin? Ng pananampalataya natin sa Diyos. Kaya panghawakan natin yung mga salita ng Diyos. Kung kayo man ay nanlulupaypay, magbasa po tayo ng Biblia. Panghawakan natin yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Fear thou not, for I am with thee. Meron ka bang mga kinatatakutan sa buhay nito? Meron ka bang mga uncertainties sa buhay mo na hindi mo alam kung anong gagawin mo? Yan yung oras na magtiwala ka sa Panginoon. Dahil, limitado tayong mga tao. Wala tayong magagawa. Alam ng Diyos kung ano yung future natin. Alam ng Diyos yung future. Kaya wag kang mabalisa sa sitwasyon mo ngayon. Wag kang mabalisa sa sitwasyon mo ngayon. Wag kang sobrang mamroblema sa sitwasyon mo ngayon. Dahil may Diyos ka na pwede mong sandalan. Amen? For I am thy God, I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Tulungan tayo ng Diyos. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen? Kaya naman po, nagagawa natin mag-endure sa kabila ng trials dahil sa Panginoon. Gaya nga po nasabi ko kanina, marami na sa atin nag-isip, marahil, na magtumigil na. Huwag na magpatuloy. Amen, sa Christian life nito dahil punong-puno tayo ng problema. At hindi naman sinabi ng Lord na kapag ikaw ay naligtas, wala ka ng problema. Huwag po tayong mamalian ng ating pong kaisipan na before ligtas ka na, wala ka ng problema. Maliho. Lahat po tayo mapaligtas man o hindi ligtas may problema. Amen. Nga lang tayo ay may Diyos na pwede nating sandalan. Amen. Asahan sa oras ng ating pong mga problema. Kaya huwag kang malugmok sa problema mo. Endure. Ang mga sundalo, di ba, nag-i-endure sila. Diba? Tayo ay soldiers ng Panginoon. Ang mga soldiers, matitikas yan. Hindi yan basta-basta bumibigay. Diba? Pag ikaw gusto mong magsundalo, kung gusto mong magsundalo, kailangan mong magtiis sa training pa lang. Ito ay training sa atin. Pinahihintulutan ng Diyos yung mga mahihirap na yan sa buhay po natin para mas tumibay tayo sa pananampalataya po natin. Amen? Ganun po ang mga soldiers. Kaya tayo, we are soldiers of Christ. Amen? Hindi tayo basta-basta sumusuko sa laban. Yan po. Para sa ating pong conclusion, we learn
that no matter how great the troubles or disaster may be, God remains our refuge and in strength. Therefore, we should not fear but trust in Him who is always ready to help. Amen? We learn that no matter how great the troubles or disasters may be, God remains our refuge and in strength. Therefore, we should not fear, but trust in Him who is always ready to help us. Amen. Sana maging encouragement sa atin ang salita ng Diyos sa gabing ito na binasa po natin, na kinuha po natin sa Psalms 46 verse 1, lalo yung verse 1. God is our refuge and in strength, a very present help in times of trouble. So yun lamang po mga kapatid yung aking pong maikling preaching sa inyo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa salita niyo po na amin pong natutunan sa gabing ito. Tunay nga po na matapat kayo sa inyong mga sinabi sa iyong salita, sa iyong mga salita, Panginoon, sa Biblia. Salamat, Lord, aming pinaniniwalaan, aming pinanghahawakan ang iyong salita, Panginoon, na kung saan, kung kami man ay magkaroon ng problema, Lord, panghawakan namin itong sinabi mo na agad kang tutulong sa amin kapag kami ay may problema. Ngayon, Lord, kami po ay mananalangin sa iyo. Dinggin niyo po yung aming pong mga panalangin at samo sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ay sumasagot sa aming pong mga panalangin kung kami man po ay tatawag at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lalo sa aming pong pananalangin sa gabing ito, Panginoon. Purihin ka kami at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.